Hello, magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw mga kababayan. Or magandang gabi. Popost ko 'to magandang gabi. May nag-forward sa akin ng actually videos 'to ang dami eh. Kayo pag magbibigay kayo sa akin ng video katulad nito no, kay Kuya Red ito eh. Na-miss natin si Kuya Red ano? Kay Kuya Red ito eh. Pag ganito kahabang video, bigyan niyo na yung timestamp, ha? Mahirap kasi ito, pag nireakan ko ito lahat-lahat, pag nireakan ko to lahat-lahat, aabutin tayo ng 3 oras. 'Di ba? Pero sige, tingnan natin yung preview at kung kailan lang tayo aabutin. Kasi bibigyan ko lang ng 30 minutes ito kung saan tayo aabot. Ang title nitong video ni Kuya Red na to ay Maawa kayo sa amin, marami kami dito. So as usual, sementeryo na naman. 'Di ba? Well, wala namang masama diyan. Bahala silang magsementeryo sila kung gusto nila. Pero titingnan natin yung video. Hoy ha? To be fair, gumagamit na ng legit na EMF reader si Kuya Red ha? To be fair. 'Di ba? Pero itong ganitong EMF reader 20 plus milligauss lang to eh. 'Di ba? 20 plus milligauss lang to. Ngayon kung ibabangga niya yan sa app na ginagamit niya, malalaman na bogus yung app niya. Kasi yung sa app niya kasi ano yun eh. Micro Tesla yung unit na gamit. Na pag kinonvert mo sa milligauss, sobrang laki. Ayan o, nagre-react mga idol o. Wow. Asan ka? Nandito ka ba? Oh. Ayan o. Brad, may shadow dyan, Brad. Promise. Kita mo? Hindi naman kayo gumalaw eh, pero yung shadow gumalaw. Papuntan dyan, no? 26. 26. Ano yan? Tulungan kayo. Malapit pala sa cellphone niya, min eh. 'Di ba? Meron pala siyang cellphone na nandito. 'Di ba? Parang ganyan 'yung nangyari sa amin sa apartment. Meron akong may view doon na nakakala ko may reading yung EMF, yung pala malapit lang yung cellphone ko. 'Di ba? Tingnan niyo. 26. Gumaganyan si pumapalo yung niya, invalid yung reading ng Tulungan niya. kayo. May cellphone siya sa liig niya na nakaganon tingnan niyo. Invalid yung reading ng EMF ni Kuya Red. Ayan nakikita niyo yung cellphone ni Kuya Red. Tapos gumaganon ka ng EMF meter mo. May chance kasi na masagap niya yung cellphone mo Invalid itong reading nito. For me. Lalo na pag may pumapasok na signal sa cellphone mo. Naku, di ko na mahanap yung yung EMF ko, nakatago. Pero pagka ganyan, invalid to may cellphone siyang nandito tapos may hawak siyang EMF meter. Di ba? Pala may nag-comment sa akin kagabi, yung tungkol sa maganda yung explanation niya Or explanation ng matalinong nag-oobserba. Yung regarding doon sa cellphone, pakita natin ha. Yung ganyan. Wait lang ha. Ito yung video ko nung gabi, yung kagabi. Saan na ba yun? Yung same old multo story. Tingnan natin yung may sinabi siya Aha. Kay Just Clint. Sige, i-react ko. Sinabi nga rin sa akin ni Just Clint yun. Yung sa bukas, promise. Yung kay Just Clint.
Meron dito eh. Yung sa may ano. Hindi pala yun. Yung Kila Hunted PH yata yun. Sorry. Lipat tayo kay Hunted PH. Na content ko. Yung regarding dyan sa EMF reading na yan. Ito, si Alanor. Tama ba, sir, pangalan mo? Sir ka ba o ma'am? sorry po Ang name ng channel niya Alan or Daniel. Kasi doon sa tag kasi ng YouTube, ito si Sir Alan or Daniel. Ang sabi niya, ang hinala ko dyan sa cellphone, baseline na constant magnetic field ng Earth, 30 to 65 microtesla ang dinidisplay niya. Wala kasing sensor ang cellphone sa changes ng 3-axis ng magnetic field na nami-measure ng tri-field meter. Ibig mo sabihin, nakakalibrate yung mga ganon? Yung mga ganon? Pwede naman siguro. Malay mo, no? 'Di ba? Pwede. Pero, hindi Kung ganon, kung nami-measure niya yung constant magnetic field ng Earth na 30 to 65 microtesla, bakit pumapalo siya ng minsan bumababa siya? 'Di ba? Minsan nga yung kay Kuya Red nga minsan nagfo 400 eh. Microtesla 400. Abnormal 'yon. 'Di ba? Pwede naman 'yon. Kaya lang, yun nga, minsan nga sobrang baba sa 30, minsan sobrang taas pa sa 65. Pero good observation na, pwede. Pwede ito sinabi mo. 'Di ba? Pwede. Matatalino talaga yung mga nanonood sa akin, men eh. Pwede. Kaya lang, yun nga, how do you explain minsan, may part doon na si Kuya Red umaabot ng 400 plus. Na-add dun sa 30 to 65 microtesla na na baseline na sinasabi mo. 'Di ba? Saan nang galing yung additional pa? Kasi ang pagkakaintindi ko kasi sa cellphone, nakaka-detect naman talaga siya ng EMF. Kaya lang yung i-measure niya kung yung EMF kung anong value, parang dun siya hindi accurate. Parang nakaka-detect lang siya, yun lang. Nakaka-detect lang siya. Pero yung real value, depende siguro do sa surge nung pasok. Kaya minsan hindi yun yung tamang reading na nakukuha niya. Pero good observation malupit yung sinabi mo. Anyway, ipagpatuloy natin itong kay Kuya Red. Bro, Salud. bro, Wow! Bro, wow! bro, Salud. bro. Living. Ha? Narinig ko yung kanina. Wow! Wow! Yung ba yung sinabi? Ulitin nga natin. Ikaw yung nagsalitaan, Kuya Red eh. Sound yun ng sound, may tumutugtog kasi. Meron nga naman. Sabi, wow! Gumanon. Sound yun. Background mo yun, men. Tamo. Meron nga naman. Tamo ha. Diba? Meron talaga. Meron. Kaya lang, ang problem, hindi natin maihiwala yun doon sa background sound eh. Yung tun, 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 tun. Parang nandun yung wow na sinasabi, yung wow. Sa yun? Background music. Part ng music yun, Kuya Red. Hindi yun nagsalita. Meron nga naman, to be fair. Diba? Pero, ang hirap kasi, maingay yung kapaligiran nyo eh.
Hindi, malay mo naman, totoo nga naman, ano? Malay mo, totoo nga naman. Pero, naniniwala kayo na ano, yung, wow, yung gumanon, kababalaghan. Ako, hindi. 'Di ba? Mukhang part siya ng music, yung background sa music. Bro, Salute. bro. Yun na naman eh. Nagsalita na naman uli eh. Nag-wow uli eh. 'Di ba? Tamo. Bro, Salute. bro. Part na ng music. Part siya ng music. Ulit-ulitin yung mga kababayan ko. Living in. Ha? Narinig ko yung kanina. Wow! Ana, wow! Saan galing yun? Hindi. Hindi yun sa labas eh. Hindi, sa sound yun, Kuya Red eh. Yung mga highlights na lang yung ano, total doon naman sa highlights lang nila pinapakita yung ano, lipat tayo sa ibang videos ni Kuya Red, no? Yung ibang ni-request sa akin. Yung may third eye naman daw, ito. Start tayo dito sa may third eye. Sa part 1 ng may third eye. Ito, ni-request din sa akin to eh. So, play natin to. Tarpaulin, lakasan mo. Well, mayroon ba kayo na wait. hangin? I-rewind lang natin. So, ito, may mga kasama daw siyang may third eye. Diyan. Every time magpipray ako ng ganun, so nagsasabi to masakit. Tao talaga yung forma? Parang yung nakita ko kanina. Yun. Puti na maitim. Merong kaluluwa sa tabi natin. Oh, may gumalaw ba niyan? Wala, kuya. Sabi ko na nga, be. May Oh, naglakad diba? dyan, kuya. May naglakad sa likod mo. 'Di ba? Napapansin nyo pag yung may third eye, pag may gumalaw, sa kanya sasakyan yung ano. Well, pwede naman mangyari na may third eye naman talaga siya. 'Di ba? Kaya lang kadalasan medyo red flag sa akin pag nauuna yung aparatos, yung device bago siya mag-feedback. 'Di ba? Katulad nun ano, umilaw yung bola. May nakita ako diyan, 'di ba? Parang Ayan. sinakyan niya na lang. Kamusta ka? Hirapan ka? Pero okay lang? Okay na ngayon? Sabihin mo agad. Mahirap pong... Sabihin mo kung atras. Sabihin mo kung atras. May parang may ano may kasama mo yun eh, yung nagsalita eh. Tamo ha. Yung may boses doon, tapos may kadugtong pa eh, tamo ha. Na ngayon? Sabihin mo agad. Mahirap pong... Sabihin mo kung atras. Sabihin mo kung atras. Di ba may nagsasalita sa background? Kasama nila yon. Yun minsan ang mahirap. Lagi nilang dinideklara pagka ganito, no? Hindi, wag kayong magagalit sa akin kasi ito pinapareakan lang naman sa akin. At itong nirereakan nating video, sinasabi niya totoo daw yung ghost hunting niya. Well, siguro nagiging bias lang si Kuya Red. Yung pagiging bias ito, mag-uusap tayo mga kababayan ko. Yung pagiging bias kasi, walang problema dun. 'Di ba? Hindi naman pamimeke ang pagbabias. Yung boses na yon, na-capture naman talaga. 'Di ba? Kaya lang minsan hindi na pinapractice ni Sir Red yung ano, yung due diligence niya. Tama ba yung ano, yung term ko na due diligence? na dahil yun ay ikakaganda ng video niya, parang parang hahayaan niya na lang. Kahit minsan obvious na fake naman na ano. 'Di ba? Yun, tama ba yung term na due diligence? Anyway,
Kasi parang lahat na lang, pag may na-capture sa video niya, parang to the point na sinasadya na niya talaga. Na hindi na siya nag-iisip or sana iwan mo na lang sa audience yun na ano yung ang mga idol yung narinig na boses na yun. 'Di ba? Yun lang naman yun ang matagal kong observation sa mga videos ni Kuya Red. Kaya tuloy minsan na-obvious ng fake at minsan pag na-booking siya, ilulusot niya pa. 'Di ba? Talagang ipipilit niya pa talaga. Kapag na-debunk, minsan kasi pagka may halimbawa may video ka tapos na-explain ng mga nanonood kung ano yung na-capture mo. Let's say halimbawa ako yung nasa Clark ako, no, yung may nakita doon sa may bintana. Then halimbawa may naka-explain na bungo yung nakita mo na yon, pusa lang yon. Kasi ang movement ng pusa ay ganito, ganito, ganito. Well, okay lang yon. Tatanggapin ko naman yun eh. Kasi nung time kasi na yun, feeling ko talaga totoong multo. Nung na-explain mo sa akin na pusa yun, tatanggapin ko naman yun. Wala naman ako magagawa dun eh kung pusa lang talaga yun nakita eh. Kasi yun naman talaga yung totoo. 'Di ba? Parang dito kasi sa video ni Kuya Red, na-obserbahan ko, katulad kanina, yung sound, no? Yung wow, yung gumanon daw. Part ng background music yun eh. Talagang sinasadya niya talaga minsan na yung nakaka-capture ay ipagpapalagay niyang multo na doon na tayo nagkakaroon ng problema. 'Di ba? Okay lang sana kung minsan lang mangyari yan eh, pero lagi eh. Tubig, kuya. Tara. Mga highlights na lang ang titingnan natin kasi doon naman nila nilalagay yung ano eh. Pero tingnan muna natin to. So binalikan natin itong sementeryo kung saan mayroong nagpakitang nakaputi dito. Kaya namin binalikan kasi may bagong update. Kanina lang meron daw silang bagong nakita na naman. So ano yung sino yung nakakita? Anong pangalan mo? Wala kasi siya last time mga idol, no? Kaya pala. Dati kasama mo na ba ito mga to? Tapos ngayon may bago kasi may nakita siya. Di ba? Okay. So, ikaw na magkwento. So, ngayong ano lang yun, alas 7. Time right now is mga idol, mga alas 8. Mag alas 9 na ata. Ayan. So, paano nangyari? Kakatapos lang namin kumain. Tapos, nang sabi ng pinsan ko, ako daw maghuhugas. Tapos, nang paghugas ko, Pero believe ako na, di ba Bisaya dapat sila? Nakakapag-Tagalog, no? Naiinggit ako sa mga ganyan, yung marunong ng ibang dialect. No? Ako, tatay ko Kapampangan, pero hindi marunong magkapampangan. Itong mga to, di ba, taga dyan sila sa lugar nila, kuya. Usually, mga Bisaya yan, ano? Pagkakaya nilang, sa bagay, no, na pag-aaralan kasi sa school yan eh. May subject kasing Filipino sa school eh. Di ba? May Tagalog din doon, di ba? Sa bagay, ano? Pero, yung Bisaya, siguro natutunan nila yon sa bahay lang nila. Naiinggit ako sa mga ganyan, yung marunong magsalita ng ibang language. pagkatingin ko sa likod, ganun ako. Pero may nakita akong babae, tapos mahaba yung buhok, nakaitim, tapos maputi yung dito, tapos hindi makita yung mata, nakaitim lang. Ganon. Tapos, Mga ilang meter yung distance mo? malapit lang. Mga ilang dipa? Ano? Oo. 3 dipa. So, malapit. Wait. Ikaw yung nakakita. Bakit alam nung kasamahan mo? Bakit alam ng kasamahan mo kung gaano kalayo? Ikaw yung nakakita. Di ba, men? lang. Ganun. So ganito nakaliwanag yung lugar. May ilaw na nun. 7 na yun eh. Kasi pagtapos na namin kumain nun, tapos tinawag ko siya, akala ko siya kasi mahaba yung buhok niya. Pero maitim. Maitim yung Tapos nauuna yung mga kasama niya, hindi kayo yung nakakita eh. Ito yung nakakita.
Brown yun. Brown yun sa kanya. Tapos, pagtapos nun, sabi ko, Wala ate, to. may nakaitim, may babae. Tapos, Siguro, ganito. Siguro na ikwento niya sa mga kasamahan niya. Pwede naman. Pero ganito kasi yan, men, pagka ini-interview, dapat ito yung nagsasalita. Kaya tuloy nagkakaroon ako ng isip na bakit alam nyo yung mga detalye na gano'n kalayo, 'di ba? Gano'n ka ano, ba't alam nyo ito yung nakakita? Pwede naman na ikwento niya naikwento niya sa kasama niya, pero yung gano'n kalayo, yung nakita mo siguro na ikwento mo, pero kung gano'n kalayo, yung may measurement pa na sinabi 'di ba? Parang alam nyo talaga yung nakita nito. Hindi, pwede ba ikwento? Kung detalyado yung pagkakwento, let's say, nakita ko, nakaitim. Mga 3 metro ang layo. Di ba? Pwede siguro, no? tapos, Pero, nawala. medyo... Tapos, gitawag ko lang siya. Tapos ako, Miles, sabi ko. Tapos, hindi, sabi niya, wait lang. Tapos sabi niya, tapos pagkatapos nun, sabi ko, alisa ba? Nag-ingan ko. Punta ka muna dito. Oo. Oh. Tapos, wala man siya nagpalapit tapos, kayo may ginahiubra siya. Tapos, pagka dugay-dugay, nagpagtanaw ko, na ko liwat, nang naana po ang babae. Andiyan ang bumalik ulit. Nagtindog na po siya, tapos Tumayo. Oo. dugay kayo siya maghawa. Mga ilang minuto, umalis. Mga ilang seconds. Basta matagal, parang matagal. Bakit hindi ka nabahan? Alam talaga nung katabi kung gaano katagal no? Mga 10 seconds. Hindi masagot nung mismo nakakita, pero nasasagot nung kasama. Ano yung reaction mo? Kasi may nakikita kasi ako sa bahay. May third eye ka siguro. Ewan ko. Kasi So, saan siya nakatayo? dyan, sa Dito. Sa loob. Yan ang imbestigahan nyo. Diyan pala nakita dito. Sa loob mismo. Dito. Sa loob ng bahay niyo mismo? Na ikaw, Ikaw saan ka? Dito sa may lababo. Nagahugas ako Eh, pinggan. Alam mo na hindi si Miles. Hindi. Miles, di ba? Alam mo na hindi siya. Anong reaction mo nun? Wala, ginatawag ko nang kinakabahan kasi pero hindi Kanina, medyo nabibigyan ko na ng partida. Totoo naman yung baka malay mo na ikwento lang niya sa mga kasama niya na nakaitim, kung gaano kalayo, 'di ba? Kung saan nakita. Pwede mo kasi ikwento 'yun Pero kung kung gaano katagal na wala, yung 10 seconds sinagot ng kasamahan mo, dapat ikaw ang sasagot. Ikaw nga hindi mo masagot kanina Pero yung kasamahan mo nasagot na mga 10 seconds na wala. 'Di ba? Medyo yung state. kasi alam ko na maligno, parang ganon. Kasi sa bahay may nakikita din ako sa Bahay na? namin. Sa loob dyan. Hindi dito. Hindi kasi dito yung bahay Ah, namin. okay. Pinsan ako nila. Pumunta Siya yung sinabi niyo dumalaw dati. O iba yun? yun siya yun. Nakarinig din sila. Oo, yan din yung narinig na iyak. Yung, sleepover. Oh. So may third eye siguro. May siya, may Parang gift siya. one na yun. Dito kami pumunta. Tapos parang umiiyak. Ewan namin kung ano. Tapos mga one. Nang may kasama kong parang gay, ganon. May kasabay ako. Tapos Yun yung time na kasi nakasama sa video, 'di ba? Na sinabi mo na yung pinsan namin nagbakasyon. Oh, so yun na yun. Siya na yung pinsan. Okay. So balik tayo kanina. Kasi yun yung pinaka-presko kanina So ano yung tsura na? mahaba yung buhok, parang ganit Mahaba. dito. Tapos nakaitim na parang dress. Parang ganun. Tapos payat. Maganda, sama to dun mamaya. Pwede. Marami Oo. makita. Matakot ako. Hindi naman, may sasama din naman, di ba? Gani, ako sama ko. Oh, sama siya. Gani, Parang, Andito naman kami. pero before kasi kuya, Dax, parang malupit si Kuya Red Pero ito, doon na tayo sa mismong investigation. So tumawag ako sa sa labas ng kumbaga labas ng pader. Okay?
So, sabi ng isang kaibigan natin na nung pag-alis ko raw, kasi pupunta na akong motor, meron daw galing doon sa loob nila na papunta sa sementeryo. So, grabe talaga. So, ba't naniniwala ako na ito yung mga kaluluwa na nangangailangan lang talaga ng tulong. So, siguro nung last time mandito kami, nag-pray kami. Kahit kailan, no? Kahit yung may yung mga nagkiklaim na may third eye, kahit sila Ma'am Jade Martin nung araw nung nabubuhay, yan sila Sir Ed Caluwag, sino pa bang mga nagkiklaim? Kahit yung mga nakausap ko sa podcast nun, hindi ko alam kung kailan i-release yung podcast eh. Yung mga nakausap ko sa podcast nun na may third eye daw, never nilang sinasabi na may multo sa sementeryo talaga. Never. Nakakatakot, oo. 'Di ba? Kahit ako mapunta doon, nakakatakot kasi iniisip mo maraming patay doon. 'Di ba? Sa sementeryo. Pero kung iisipin mo kasi, walang reason para magmulto doon ang multo sa sementeryo eh. Agree ba kayo sa akin nun? Or hindi, bigyan niyo ako ng bigyan niyo ako ng reason kung may magmumulto. May mini-mention si Master Gala na may espiritu daw sa sementeryo, pero yung tinutukoy kasi doon ay libingan at demonyo yon. Pero yung magmumulto sa sementeryo, actually sa lahat ng lugar naman, pwede naman talaga may espiritu. Pero kung ang sasabihin mo, espiritu nung mga namatay, yung mga nakalibing dyan, ang nandyan, parang, for me, no, wala naman akong third eye, pero for me, parang imposible. Meron man sigurong espiritu, pero hindi yun espiritu ng namatay. Pwede, sige, pagbibigyan ko, pwede, may demonyo doon, di ba? Pwede, ang espiritu, lahat naman ng lugar may espiritu naman talaga eh. Pero yung sasabihin mo, let's say si Juan de la Cruz ay nakalibing dito, dyan din siya magpaparamdam kung saan siya nilibing. I don't think so. Kasi parang dinala na siya dyan, nang patay na siya eh. Kumbaga, wala na yung kaluluwa sa katawan niya nung dinala siya dyan. Diba? Kahit sa punerarya din, parang hindi ko, na may multo doon. Siguro, psychological na lang yon dahil pinagdadalhan ng mga patay. Di ba? Hindi kayo, anong opinion nyo doon? May multo ba talaga sa sementeryo? Meron man siguro hindi yun multo ng mga namatay dyan. Maybe, halimbawa, kung may krimen na nangyari dyan sa sementeryo, pwede. Di ba? Yung kung dyan namatay mismo sa sementeryo, pwedeng dyan siya magmulto. Pwede. Pero yung mga nakalibing dyan din magmumulto. For me, parang hindi siya possible. Maliban na lang kung may explain nyo sa akin ng tatanggapin ko. Pero for now, Baka hindi sila tumawid. Parang tao din kasi yan eh. Parang tinatansya muna nila. Pero siguro yung iba, tumawid na. Kaya siguro ngayon, pinipilit nilang magpakita or magparamdam para sabihin sa amin, which is wala talaga kaming communication, sabihin na siguro gusto nilang pabalikin kami. Okay? So, tamang-tama naman, hindi ko nga alam kung bakit nakapag-decide kami na pumunta dito. Pero parang may nag-udyok sa akin na balikan mo ang sementeryo sa mind forward ko. natin yung mismong, Okay, so yun mga idol, babalikan natin. pinaward ko yung mismong investigation mong pinapasok, mga abandonadong bahay, mga gusaling masusukal na simenteryo at tulay. Tutulungang tumawid, mga kaluluwang ligaw dahil sa usisyang hinahanap dahil na ikinamatay. Kaya bawat labas mo sa YouTube ay ang daming nang-aabang sapagkat isa ka sa karapat dapat namin nasuportahan. Walang kinakatakutan pagdating sa mundo ng kababalaghan. Mapaaraw man o gabi, walang makakahadlang. Kahit madilim, masikip, madulas ang daan ay hinakaya. Bangilabot na iksinabot, sundok ay sisiyan. natin. Kinukuha
siya makapagparamdam. Parang si Raja pa rin ang Ha? Ayun mga idol, so mag-i-start na tayo. Ano yung nakita mo bro? Gumanon. Pag ano ko ba? Back it. Ito si ano, si Warrior Ghost Hunter. Alam mo men, kinakampihan na kita dati nun eh. Nagalit sa akin yan. 'Di ba? Nagsumbong yan kay Maestro Ozzy. Si Warrior Ghost Hunter. After niya magsumbong kay Maestro Ozzy, nakakatakot naman ang itsura nito. Tingnan nyo. No? Katakot. Nung after niya magsumbong kay Maestro Ozzy nun, nabulgar si Maestro Ozzy ni Nick Banayo. 'Di ba? Ano. Sa flashlight. Parang Asan banda? Yan. Yan. Tara, so pag may nakita kayo, naramdaman kayo, sabi ko, sige may third eye, ito. Ay, hindi ako magaling sa pangalan, nakakalimutan ko kagad. Ha? Badang lang po. Si Joyce, badang. Badang. Tapos, sino yung isa? Ito. Princess. So si Joyce? Joyce at si Princess. Gone. Opo, magkaibigan tayo. Yan. So, sandali. Yan. Oh, Si Princess at si... may nagsindi ng kandila. Meron bro. Meron? Amoy. Grabe. Tara. Di ba ang may third eye isa, bakit ikaw yung nakakaramdam? Huwag kayong matakot. Kasi ang goal natin is tutulungan natin. Magandang gabi sa inyo. Wait lang hindi ko lang napanood ng buo. Anong kinalaman ng mga kasama mo na pumunta dyan? Ang bahay nila, hindi dyan. Dapat yung bahay yung inimbestigahan nyo men eh. Andito kami nung nakaraan. Ha? Naman minsan yung kilid. Oh, tatakot daw sila mga idol. Yan yung bahay nila mga idol. Okay. Malapit naman Pader talaga lang. yung bahay. Yan. Pero kasi doon So, nagpakita kung eh. maliit na pagpaparamdam, sabihin nyo kaagad, no? Ayan. Undecided. Pwede ba kayong magpakita? Kasi Ini-ignore ni Kuya Red yung labas ng ghost tube pag hindi related, no? kanina, nakita nila kayo. May kandila ba malapit? Hindi, I mean, may kandila bang nakasindi na malapit? Mayor Numelis. Walang kandila sa malapit. Mosakan. Ano yung sasabihin ko sa'yo? Lagay dito. Eto tingnan mo ha. Walang kandila na nakasindi malapit. Pero bakit amoy kandila? Sige, pwede. Yan. Kakiramdam. Pwede mo iwalay. Oh. Yan. Andito kami para tulungan kayo ha. Hindi kami kalaban. Kaya kung kayo man ay humingi ng tulong, kami yung tao na dapat ninyong lapitan. Kanina meron daw nagpakita sa kanila. Kaya takot na takot sila, no? May dalawa kasi dito na nakakakita. So, andito ba kayo ngayon? Kung oo, pwede nyo bang galawin yung bola? Kandila. Diba? Wala namang kandila malapit dito na nakasindi. Kasi yung kandila, hindi yun umaamoy pag hindi mo sinisindihan. Diba? Oh. Sa loob. Sa loob. Sa loob ng alin? Pwede ka bang Good. may puot? May inaabangan ako eh. Ulit? Pwede mo bang pagalawin tong tarpaulin? Lakasan mo. Mayroon ba kayo napansin na hangin? Wala, di ba? Tingnan mo lang yung mga dahon eh. Ayun, oh. Oh. Etong green, ito yung electromagnetic field, no? Ito pag itatapat mo sa magnet. Bakit kailangan ipakita, ibaling mo pa sa kabila yung camera? Taas yan eh.
Ito, napansin mo, yung nagsasabi doon sa EMF, no? Napansin mo dito, walang value na Ito, pag nilalagay. itatapat mo Walang value na nilalagay yung ghost tube kung ilang milligauss yan or microtesla. Kasi nga, yung developer ng ghost tube yata, parang sila Amy Script. Alam niyo yung ghost hunter na si Amy Script. 'Di ba? Naiintindihan niya na hindi dapat nilalagyan ng value itong reading neto. Kasi pag nilagyan mo ng value yan, minsan hindi na accurate. sa magnet, tataas yan eh. Yung kasing mga kaluluwa, may daladalang electromagnetic field. Kaya minsan nagtataka, ba't parang iba to, parang tumatay yung balahibo ko ah. So yun na yung Portal. may portal dito. Ganun ba yun? May portal dito? Oy! Ken Mo Sa Ken. Ginagalaw ni Zards. Alin yung dadaling ko sa'yo? Anong maitutulong ko sa'yo? Okay na eh, gagalawin pa ni Zards eh. Chok na ano, yung sinasakal. Chok na sinasakal. Yan. Kanina nagpakita ka daw sa kanila. Ano yun? Sabihin nyo kagad kung meron. Ha? Wala daw, Square Red naman. Kanina nagpakita ka raw sa kanila. Kung sino man yon. Kung naririnig mo ako, pwede ka bang pumunta dito? Kailangan mo ba ng tulong? Attic. Instadisyan. Yan, bumaho na ng bro. Amoy na amoy kandila po. Ha? Pare, nawala kasi to eh. Umamoy kanina pero nawala. Pero paano mo explain na nawala tapos bumalik? Sige nga. Kababalaghan yun, kababalaghan. Kaya nga. Malakas yan? Lakas nun ah. Lakas yan? Lakas nun ah. Pare, lakas nun. Tito, parang sinipa yung nicho. Minsan napapansin ko kasi yung binibigyan ng gravity ni Kuya Red yung wala. Na kahit maybe paranormal naman yun. I don't know. Pero kadalasan kasi ang nangyayari kapag may nangyaring ganyan, ine-exage ni Kuya Red lahat ng naririnig niya para lang may mangyari doon sa video. Rinig ng ano ko yun. 'Di ba? Pwede mo Base Sacket. bang ulitin yun? Hindi binabasa ni Kuya Red yung sinasabi ng ghost tube. Ito nagamit ko. Ito nagamit ko. Andito pa eh, pare, lakas nun. Andito pa eh, Oy, may kumalabog na sa bubong. Kasasabi ko lang kanina eh. Nasaan si Zards? Ba't nawala si Zards? pare, lakas nun. Wala namang ano, dapat pag yan bay, may bunga yan bay, palagi yung bagsak. Wala si Zards, oh! Hindi ko naman sinasabing si Zards yun, di ba? Asa si Zards ba? Ang taong pwedeng mag-ano. Wala nang tao dito. Ang galamig ako. Asa si Zards? Ha? Ay, biglang tumating na si Sards. Hindi, malay mo, totoo naman yon. Kaya lang, syempre, di ba, yung history na itong mga to, hindi ko na alam kung paano talaga eh. Di ba, men? Tapos, kung ano man yung bumato na yon dun sa bubong, bakit hindi nasisense nung may third eye? Kung meron sa bagay, hindi naman confirmed na may third eye siya, no? Yung pa mo? Oy, lumalapit si Sards doon sa may ghost ball, oh. Nigel Mo Yan. Umangat yung lamig sa buong katawan ko. Pero okay lang, walang Asshole. asul. Ano yung hawak ni Kuya Red na yun? Asshole. Ano tong hawak ni Kuya Red na may ilaw na to? Na parang may pinipindot. EMF, ano ba yan? Imposible namang EMF reader yan kasi ano to?
Ano tong hawak mo, Kuya Red? Asul. Flashlight. Flashlight pala. Asul yung jacket ko. Asul yung jacket niya. Confirmation bias. Nung meron sa asul, andito kami para tulungan itong mga kaluluwa. Sinong nagsabing itigil mo yan? In nomine Dei Patris et Filii Spiritus Sancti. Badiretro Satana. Badiretro Satana. Badiretro Satana. In nomine Dei Patris et Filii Spiritus Sancti. Wala, boring namin. Anyway, mga kababayan ko, ang hinihintay ko kasi umilaw yung umilaw yung motion ball eh. Kasi ayon do sa preview kanina, nung umilaw yung motion ball, biglang alam na nila yung parang sinakyan na nung may third eye. Yun kasi ang gusto kong maobserbahan natin. Anyway, mga kababayan ko, ngayon, yung sinasabi ng iba, kung kayo ay nag-e-enjoy dyan, edi mag-enjoy kayo dyan. 'Di ba? Wala naman nagbabawal sa inyo manood dyan. Mag-enjoy kayo dyan. Kaya lang syempre pag nalalaman nyo na hindi na totoo yung pinapanood nyo, mahirap yun. 'Di ba? Mahirap yung mag-enjoy kayo. Hindi nyo maluloko ang sarili nyo eh. Anyway, yan lang po muna. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye.